Ang mga kakila-kilabot ng unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pandaigdig ay yumanig sa mismong pundasyon ng sangkatauhan. Mula sa mga trinsera ng Europa hanggang sa abo ng Holocaust, ang mundo ay nakipagbuno sa laki ng mga krimeng nagawa. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang mga paglilitis sa Nuremberg at Tokyo ay minarkahan ang simula ng internasyonal na hustisyang kriminal, ngunit limitado ang saklaw nito. Ang Cold War ay humadlang sa paglikha ng isang permanenteng internasyonal na hukuman ng kriminal. Sa kabila ng mga hamong ito, ang pagnanais para sa isang mas makatarungang mundo ay nagpatuloy. Ang mga binhi ng International Criminal Court, ICC, ay nahasik, na hinimok ng paniniwala ng mga individual ay dapat managot sa kanilang mga aksyon. Ang paglalakbay patungo sa ICC ay mahaba at mahirap, ngunit ang paghahangad ng hustisya ay napatunayang imposibleng mapatay. Ang pagtatapos ng Cold War ay minarkahan ang isang mahalagang pagbabago sa mga internasyonal na relasyon. Ang mga kalupitan sa Yugoslavia at Rwanda noong dekada 1990 ay nagbigay diin sa agarang pangangailangan para sa isang permanenteng internasyonal na hukuman ng kriminal. Ang internasyonal na komunidad ay nagtatag ng mga ad hoc na tribunal para sa dating Yugoslavia at Rwanda na kumakatawan sa mga mahahalagang hakbang patungo sa pananagutan. Ang mga tribunal na ito ay nagsiwalat ng mga limitasyon ng mga ad hoc na pamamaraan na kadalasang naantala at may bahid ng politika. Ang mga NGO ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagtataguyod para sa ICC, pagpapakilos ng opinyon ng publiko at paglobby sa mga pamahalaan. Ang sama-samang pagsisikap ay nagtapos sa 1998 Rome Diplomatic Conference, kung saan pinagtibay ang Rome Statute. Ang kasunduang ito ay nagtatag ng ICC na minarkahan ang isang mahalagang sandali sa internasyonal na hustisyang kriminal. Ang pagpapatibay ng Rome Statute noong Hulyo 17, 1998 ay isang tagumpay para sa internasyonal na hustisya. Ang Rome Statute ay nagkabisa noong Hulyo 1, 2002 na minarkahan ang opisyal na pagkakatatag ng ICC. Tinutukoy ng statute ang jurisdiksyon ng ICC sa genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at ang krimen ng agresyon. Ang ICC, na may punong tanggapan sa The Hague, Netherlands, ay isang independenteng institusyong hudisyal. Tinitiyak ng kalayaan ng hukuman ang pagiging walang kinikilingan at kredibilidad nito. Ang ICC ay kumikilos bilang isang hukuman ng huling dulugan, nakikialam lamang kapag ang mga pambansang hukuman ay ayaw o hindi kayang usigin ang mga individual na inakusahan ng pinakamalubhang krimen sa internasyonal. Ang istruktura ng ICC ay sumasalamin sa kanyang pangako sa pagiging masusi at patas. Binubuo ito ng 4 na pangunahing organ ng panguluhan, ang mga dibisyong hudisyal, ang tanggapan ng taga-usig, at ang registry. Ang jurisdiksyon ng ICC ay limitado sa mga krimen na nagawa pagkatapos ng Hulyo 1, 2002 at sa mga partikular na sitwasyon lamang. Maaring gamitin ng hukuman ang jurisdiksyon nito kung ang akusado ay mamamayan ng isang kasaping estado, ang krimen ay nagawa sa teritoryo ng isang kasaping estado, o ang UN Security Council ay nagrekomenda ng sitwasyon sa ICC. Sa kabila ng mga marangal na layunin nito, ang ICC ay nahaharap sa maraming hamon, kabilang ang hindi pakikilahok ng mga makapangyarihang bansa tulad ng Estados Unidos, Russia at China. Ang ICC ay umaasa sa kooperasyon ng Estado para arestuhin ang mga suspek na maaring maging sensitibo sa politika. Kadalasan, iniimbestigahan ng hukuman ang mga krimen sa mga zona ng tunggalian, kung saan ang pag-access sa ebidensya at mga saksi ay mahirap at mapanganib. Mula nang itatag ito, ang ICC ay nakapagambag ng malaki sa internasyonal na hustisyang kriminal. Nagbukas ito ng mga investigasyon sa mga bansang tulad ng Uganda, ang Democratic Republic of Congo at Sudan, na nagdala ng ilang mga may sala sa hustisya. Ang kaso ni Omar al-Bashir ng Sudan ay nagpapakita ng parehong potensyal at mga limitasyon ng ICC. Ang hukuman ay naglabas ng mga warrant of arrest para kay al-Bashir para sa mga krimen sa digmaan, mga krimen laban sa sangkatauhan at genocide sa Darfur. Habang si al-Bashir ay nakaiwas sa pag-aresto sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagsasakdal ay nagpadala ng isang malakas na mensahe na kahit na ang mga nasa kapangyarihan ay hindi higit sa batas. Ang ICC ay patuloy na nahaharap sa mga hamon sa lehitimo nito, pagpopondo,
at mga mekanismo ng pagpapatupad. Ngunit nananatiling isang tanglaw ng pag-asa para sa mga biktima ng mga kalumpitan. Ang tagumpay ng hukuman ay nakasalalay sa patuloy na suporta ng mga estado, civil society, at mga individual na nakatuon sa isang mas makatarungan at responsibleng mundo. Kung nakatulong ang kaalamang ito sa inyo, mag-like, share, subscribe at mag-iwan ng comment baba sa gusto mong topic sa susunod. At sa may kakayahang tumulong sa channel kong ito dahil hindi pa po tayo monetize at nangangailangan po tayo ng isang pro video editor upang mapaganda po natin ang mga video upang maging realistic at akma sa tema ang mga images at effects. Huwag pong magatubili sa pag-donate via GCash at 0935-543-3948. Ang inyong donation ay magiging daan para mas mapaayos pa po natin ang ating mga videos. Maraming salamat sa pag-unawa.